Good morning, heartmates! And sa maulan na Sunday ngayon. And syempre, bago ang lahat ng service natin is kailangan natin ng may paglapit sa Panginoon. And I like to yung mga tao na yung encourage everyone na mag-share ng ating live stream. And bibigyan ko po kayo ng ilang segundo. I like it. Share and subscribe. And if tapos na po tayong i-share and i-like yung ating live stream is pwede na po tayong lumapit sa ating Diyos. And bago po tayo lumapit sa ating Diyos is may lalabas pong prayer list sa screen po natin na susundan po natin sa ating pagpe-pray po. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Yes, hallelujah Lord of Father, Panginoon. Maraming salamat Panginoon dahil sa pagkakataon na naman Panginoon ay pinagsama-sama nyo na naman Panginoon ang Heart Community Church, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na may nararanasan kaming bagyo ngayon, Panginoon, pero subalit, Panginoon, ay kumilos ka sa aming mga puso, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, na kahit umuulan, Panginoon, may mga baha sa ibang lugar, Panginoon, ay patuloy pa rin, Panginoon, na kami dumulog, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa protection mo, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon, na nandito, Panginoon, sa iyong iglesia. Maraming salamat din, Panginoon, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng purpose ulit, Panginoon, upang gumising, Panginoon, at ihanda ang mga puso namin upang magpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, ng mga business, Panginoon, mga thinking nila, Panginoon, ay dapat itabi nila, Panginoon. Kundi, Panginoon, ay yung focus nila, Panginoon, ay sa iyo lamang, Panginoon, sa araw na to, Panginoon. Dahil ang araw na to ay pagsamba at pagpuri lamang sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon. And sa mga papunta pa lamang, Panginoon, ay encourage mo mga puso nila, Panginoon. Meron silang pag-apoy sa mga puso nila, Panginoon, upang pumunta, Panginoon, na hindi nila isipan, Panginoon, na umuulan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Mga panalangin ng aming mga kasama, Panginoon, ay sa iyo namin dinudulog, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mataas na papuri at pagsamba sa matamis mong pangalan o aming Panginoong Isus. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Good morning sa pong maulan pero pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Pwede po ba natin palapakan si Lord? Sabi nga, tayo man ay nasa hindi magandang sitwasyon. Tayo man ay nasa hindi natin inaasahan mga bagay-bagay sa buhay natin. Alam ko, hindi lang literal na bagyo yung mga pinagdadaanan natin. Marahil may mga internal low pressure, internal storms sa mga buhay po natin, sa mga sa kalooban po natin. Pero ang mga anak ng Diyos po ay hindi pinababayaan ng ating Ama. Amen? Pwede ba natin palapakan si Lord? And patuloy tayong ma-encourage sa salita ng Panginoon as we read sa Psalms 37 verse 25. Mula pagkabata at ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Sino po dito yung nagpapasalamat na siya'y anak ng Diyos? Amen. Pwede ba minsan natin palapakan si Lord? Ang mga anak niya, kailanman ay hindi niya inaabandona at hindi niya pinababayaan. Kaya anuman sitwasyon ng buhay natin, tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat alam natin na sinasamahan niya tayo. Amen. Sige po. Pwede po ba tayong mawit sa umagang ito? I-declare natin sa mga buhay natin na si Lord ay sapat na at higit pa. Oh, oh, Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Umawit yung mga alam nila sa puso nila na sila'y anak ng Diyos. Kailanman nasa atin ng Diyos. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag. Amen. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di papipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat ka, Panginoon, sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y
sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na, at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na, at higit pa. Sapat ka, Panginoon, sa aming pangangailangan. Sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. For the last time. Sapat na, Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na, at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na, at higit pa, sapat ka sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. For the last time. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Amen. Thank you, Lord. Natunay po, Lord, na mapapaawit kami, Panginoon. Kami, Panginoon, ay magpapasalamat sa patuloy mo pong kabutihan sa puso po namin, Panginoon. We are undeserving, Lord, sa lahat ng pagkalinga, Panginoon, o pagtingin, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa iyong awa na natanggap po namin. At kami po ginawa mo pong anak ng Diyos, Panginoon. Anak mo, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na ang puso po namin ay kilalanin ang katotohanan ito at tanggapin, Panginoon, ang probisyon mo sa lahat ng mga nagtitiwala, nagtatapat, at kumikilala sa iyo bilang Ama. Ay naroon, Panginoon, palagi yung kasapatan at katapatan mo, Panginoon, sa buhay po namin. Ikaw ay palaging mabuti. Ikaw ay palaging tapat, Lord. Ano man ang sitwasyon ng mga buhay namin. Ito po yung awit ng puso po namin sa umagang ito. Sa kabila, Lord, sa gitna ng kaabalahan ng buhay po namin, sa pagtangka po namin, Panginoon, na abutin ng lahat ng aming pangangailangan sa abot ng aming lakas. Tawad, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ng mga puso po namin sa umagang ito ay minsan pang magtiwala. Minsan pa, Panginoon, natignan yung kabutihan mo anumang panahon ng buhay po namin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon.
pasasalamat namin sa iyo. Panginoon, Panginoon namin laging mabuti. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim na gabi. Sandigang matibay ang pangako ng Diyos. Awitin natin. Ikaw matibay Ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Awitin natin. Salamat, Panginoon. Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat. Taas natin ang Diyos. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon. Tugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Mawi tayo ng pasasalamat natin sa Diyos, alalahanin natin. Panginoon, sa maraming beses mo kami, Panginoon, na sinasalba, sa maraming beses, Panginoon, na hindi mo kami iniwanan. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng pagsamba. Karapat-dapat ipagsigawan, Panginoon, ang kabutihan mo. Awitin natin, ikaw ay mabuti. Ikaw ay laging tapat, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa iyong papuri. Sa iyo. Ibigay natin sa Diyos yung papuri na karapat-dapat sa Kanya. Hindi kami tatayo, Panginoon, kundi aawitin namin. Ikaw ay laging mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, Panginoon, laging mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri
salamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na salamat, Panginoon. Pinahintulutan, salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Jesus. Salamat, Panginoon. Wala kang ibang masabi, Panginoon. Pasasalamat, Lord, sa ginagawa mo po sa mga buhay po namin. Kahit kailan, di ka nagkulang. Kahit kailan ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo, pag-ibig mo sa'y walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Salamat, Lord, sa pagbibigay ng pag-asa sa mga buhay po namin. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging
ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit na ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw naman. Kahit kailan di ka nagulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan di ka nagulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo. Kahit ako ay walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang katapusan pagmamahal mo. Walang pinipili. Isa pa nating ulitin. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan. Nawitin natin mga kapatid. Dala-dala ang bawat alalahanin sa paan ng Panginoon. Ang bawat kasiguraduhan. Hindi kasiguraduhan sa mga buhay natin. Kontrolado ng Panginoon. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Buong pagtitiwala, Panginoon, inaawit namin kahit kailan. Kahit kailan Di ka nagulang. biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo Sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon pa man. For the last time. Kahit kailan Di ka nagulang. Biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon. Nawitin natin sa unang pagkakataon. Dakila at tapat ang Diyos. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin
Jesus, sa pagtanggap sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, muli mo yung panumbalik sa mga puso po namin, Lord. Na kontrolado mo ang lahat sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang may akda ng bawat buhay po namin. At ang sino man, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, kailanman, Panginoon, anumang hamon ng buhay namin, hindi mo kami pababayaan. Sasamahan mo kami, Panginoon. Ito, Lord, yung panalangin po namin ng pagsuko sa iyo at pagtitiwala. Hayaan mo, Lord God, na patuloy pong mabago ang mga puso po namin sa mga katotohanan, Lord, na aming maririnig sa iyong salita. We thank you, Jesus. You deserve all the praises and glory. We will clap our hands in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayong maupo. Ayan, good morning, Heartmates! Ayan, isang maulang Sunday sa ating lahat, pero praise be to God at napagtagumpayan natin ng linggong ito. Amen po ba? Ayan, so lahat po tayo ay na-bless po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya't naman sa mga oras na ito ay i-worship naman natin ng ating Panginoon through our giving or pagkakaloob sa ating Panginoon. So mabuti ang Diyos, hindi lamang sa ating iglesia, but rather sa bawat buhay po ng bawat isa. Amen po ba? Yes. So ayan, dahil dyan, karapat-dapat na ibigay natin sa ating Panginoon ang para dapat sa ating Panginoon. So we have tithes, offerings, and pledges. So para saan nga po ba ang mga ito? Yung tithes po ay para po, ito po yung 10% po ng ating pong income. Ito po ay dapat po talaga para sa ating Panginoon. At ito po ay ginagamit natin for our monthly expenses. That's for rent, maintenance fees, for elevator, sa CR, electric bills, and then repairs, and then other miscellaneous expenses para pa din po sa ating church building. So we also have our offerings. Dito po yun sa malit na box. Ayan. So ito po ay ginagamit natin or napupunta po ito to support our outreach. Ayan. So meron po tayong campus hangout. That's every Friday sa Pulo National Heights School. And of course, it will also help support kung magkakaroon po tayo ng Bible studies soon as well. Ayan. So ito po ay napupunta sa support po sa ating mga missioners, pero most likely po ito po ay merienda pa rin po para po sa lahat. Merienda po nilang lahat yan, and of course to support them for their missions. So ito po ang ating tithes basket po. Ito po yung ating offering sa may maliit. And we can use our forms sa likod po para po i-specify po kung para saan po ang ating pong ibinigay po para sa ating Panginoon. For our envelopes po, yung mga wala pa pong envelopes dyan, pwede, we encourage you. Meron po tayong blank envelopes there na pwede po nating palitan ng names later on for next week. Ayan po. So what if wala po tayong cash today? Yan, mga hindi po nakapag-withdraw. Meron po tayong GCash, meron po tayong online giving. Ayan po ang ating number sa ating GCash. And of course, our QR codes. Meron din po tayong QR code sa likod. Pwede po nating i-scan later on. So tunay po nagagalak ang ating Panginoon para sa mga nagbibigay po sa Kanya ng tapat. Amen po ba? So kaya naman, handa na po ba tayo magbigay para sa ating Panginoon? Ayan. So bago po natin ipagkaloob ang ating mga tithes and offerings, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Father in heaven, want to thank you, O God, Panginoon, for this opportunity, Panginoon, to worship you, Panginoon, through our giving, Panginoon. Bagamat hindi po maganda ang panahon, Panginoon, but we are here, Panginoon, sa iyong panambahan, safe and sound, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, nagpo-provide not just financial protection, Panginoon, but rather physical protection din po, Panginoon. Kaya naman sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin po namin ng mga puso, Panginoon, na handa pong magbigay po para sa inyo, Panginoon. Maging pagpapala nga lang po ang aming pagbibigay para po sa bawat isa, Panginoon. We thank you, O God, for this day, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magkaloob.
Ayan, muli po nating ipanalangin po ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa mga kaloob, Panginoon, na naririto po, Panginoon, sa iyo pong harapan, Panginoon. We thank you, O God, Panginoon, at ipinagkakatiwala lamang po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na magamit po fully at ma-maximize po ang mga resources na ito, Panginoon, for your glory alone, Panginoon, for this church building at sa ayon pong mga gagawin for the ministry, Panginoon, at other expenses po na kinakailangan po namin, Panginoon. Thank you so much, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay makakapag-support po fully, Panginoon, sa aming pong iglesia, Panginoon. Ikaw pong maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome to our Sunday service. We are so happy to worship with you today. What a joy it is to gather once again as one family in the presence of the Lord this August 2026. Here are our exciting church announcements and celebrations for the month of August, Communion Sunday and Sunday worship. Join us every first Sunday of the month for Communion Sunday, where we are reminded of our Lord's great love and sacrifice. Our Sunday worship service starts at 10 a.m., so be sure to come on time and worship with us, for the Lord deserves the highest worship. Join on as we deep dive on our August series, Giving from a Grateful Heart, for 2 Corinthians 9:7 states, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." We also have our Recharge Prayer Night. Need a spiritual boost in the middle of the week? Join us every Wednesday at 7 p.m. for Recharge Prayer Night. You can join us on site or online via Google Meet. Hearth Journey Discipleship. Let's take this journey, heart to heart, life to life. If you desire to grow deeper in your faith, we encourage you to connect with our fellowship leaders and become part of one of our discipleship groups. Youth Ablaze, calling all young people. Join us every Sunday at 2 p.m., right after the worship service, for a fun and faith-filled time together. Hearth Moms, our weekly discipleship gathering for all our wonderful moms. Let's serve God together. Use your God-given talents by serving in our music, dance, admin, finance, outreach, ushering, tech, production, and many other ministries. If you're interested in hosting a Bible study in your home, feel free to talk to our pastors for more information. Campus Hangout, a special shout-out to our friends from Polo National High School. Come hang out with us every Friday at Dr. Pio Gazebo at 11:45 a.m. and 12:45 p.m. Here's an exciting announcement. It's our 2026 Second Family Day. Save the date, November 15, 2026. That's a Sunday. Come and celebrate with us as we enjoy a wonderful day of fellowship with our families and, most importantly, with our Lord. Generous giving, your tithes, offerings, and pledges make a difference. They support our church ministries, missions, and help bless our pastors. Tithes support our church expenses. Offerings support our church missions. Pledges blesses our pastors. Why we give. Our generous giving supports ministries, programs, and outreach. Through this, we share hope, help those in need, and continue God's work. You may give through GCash, 097642601114, Hearth, Leonora B. Or we can scan this QR code, which is also in our bulletin board. Kindly send your transaction screenshot to Leonora Baltazar or to our official FB page for acknowledgement. Birthday celebrations. A very happy birthday to all our August celebrants. Brother Mark Lee, August 2nd. Brother Joel, August 6th. Sister Arlene, August 12th. Sister Clea, August 22nd. Sister Ja, August 28th. May God continue to bless you with good health, joy, and abundant grace. We are blessed to have you. Stay updated. Don't forget to follow our social media accounts. Simply scan the QR code on the screen to stay updated with all our upcoming events and activities. God bless you, Hearth Mates. Let's continue to share hope, praying for everyone's safety, and spread God's love wherever we go. Let us keep our families, loved ones, and communities close in our hearts and prayers, asking for protection, strength, and peace during this trying time. Please stay safe and take good care of one another. And now, we come to the most important part of our service, the hearing and receiving of God's Word. Let us open our hearts and minds and prepare to receive what the Lord has for us today as we listen to the message from our senior pastor, Pastor Marlon Meneses. Hi, Hearth Mates. Welcome to our Sunday service. We are so happy to worship with you today. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Okay na sana, supply lang sa dulo, no?
actually, habang ginagawa yan, meron pang isa nakakatawa kasi yung birthday celebration ni Brother Mark Lee ay nilagyan natin ng konting kalapate. Sabi ni AI, isa pong kagalakan sa kamatayan ni Brother Mark Lee. Tawa kami ng tawa sa bahay. Dahil totoo po yun, But by the way, isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. At ang bawat buhay po natin ay isang pagpapala sa ating Panginoon sapagkat naniniwala ako ay tayo po ay nagtagumpay dahil sa tulong ni Lord. Palakpakan natin ang bawat isa. Okay, at syempre, isang kagalakan, sinakita ko si Hana, natuwa ako, talaga namang from tama ba Balagtas na Hana? Giginto, Bulacan. Actually, lampas pa ng giginto siya Di ba? Tapos tumungo dito, talaga namang basang sisiw. Nagdala ka naman ng extra damit. Okay lang yan. Sige, mukhang sanay ka naman na basang sisiw, anak, no? But anyways, isa pong mapagpala once again, and let's talk about still in our series, giving from a grateful heart. And hopefully, karamihan po sa atin is mas marami na natutunan. And somehow, sa pagdako po sa mga susunod na araw, is marami pa tayong matututunan regarding po sa ating series. Let's talk about 2 Corinthians chapter 9, beginning from verse 6 to 5. Ayan, ito po yung pinaka-context po natin sa buong buwan. But inuna po natin yung 8 kasi po ito po yung pinagmulan kasi talaga. Okay? In 2 Corinthians chapter 9, beginning from verse 6 to 15, 11 lang talaga, pero tinapos na natin para makompleto yung verse. Let's read. Sabi po ng ating Panginoon, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Tuloy po natin at is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. He who supplies seeds for the sower and bread for food will supply and multiply your seeds for sowing and increase the harvest of your righteousness. Verse 11, you will be enriched in every way, to be generous in every way, which through you will produce thanksgiving to God. And verse 12, hanggang dulo, for the ministry of the service is not only supplying the needs of the saints, but also overflowing in many thanksgiving to God. By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from the confession of the gospel of Christ, and the generosity of your contribution for them and for all others. While they long for you and pray for you, because of the surpassing grace of God upon you, thanks be to God for His inexpressible gift. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin panandalian. Father in heaven, we thank you once again because we know, Lord Jesus, na patuloy kang gumagalaw sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami hinayaan, Panginoon, na sa pagkakataong ito, Panginoon, ay maging dahilan ang panahon para kami po ay hindi makatungo sa aming panambahan. But rather, you allow us, O God, to see freely, Panginoon, yung grasya mo is malaya pong makagalaw po sa amin. At maunawaan po namin, Lord Jesus, na ang mga mananampalataya ay hindi po papatinag, Panginoon, kahit anuman po, Panginoon, ang sitwasyon, anuman po, Panginoon, ang senaryo ng buhay, Lord, we're still, O Lord Jesus, magpapatuloy sa aming pananampalataya. We're also praying, Lord Jesus, sa kanila po mga tahanan, Panginoon, na nanonood ngayon, samahan mo ang bawat isa, mangusap ka, Panginoon, at buksan mo ang aming puso at isipan nang sa ganon, hindi lamang po kami basta makarinig ng inyong pong salita, but rather mapagpala po kami dahil sa galaw ng inyong Espiritu Santo. We thank you, Lord Jesus, and let your Holy Spirit move in our midst for us, O God, to understand freely ano po ba, Panginoon, yung nais mong ipahayag sa amin po mga buhay. Ikaw lamang po ang matanghal, ikaw lamang po ang madakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Praise be to God. In 2 Corinthians chapter 9, verse 16 to 15, ito po yung pinaka-main context po natin na kinuha po natin sa verse 7. Last Sunday, we talk about 2 Corinthians chapter 8. Okay? Tinuruan ni Paul ang church sa taga-Corinth sa giving, particularly sa kanilang collection para sa mga believers. Kasi as far as we know, alam naman natin na in 2 Corinthians is hindi po basta sulat ni Apostle Pablo, but rather, ang focus po talaga nito is solicitation letter para po sa Akaya, okay, to Jerusalem. Naiintindihan po natin. So, sa kabilang banda, pinaalalahanan niya ang mga taga-Korinto na
ganito dapat kayo magbigay sapagkat itong Macedonia ay talaga namang daw sila'y naka-experience ng mahigpit na kahirapan at pag-uusig sa senaryo nila, but still, yung puso nila ay nag-uumapaw sa pagbibigay sapagkat sila ay nakaranas ng habag at grasya ng ating Panginoon. Same thing with us. Lahat po tayo naka-experience ng habag ni Lord. Amen po ba? Kung bakit po tayo naligtas, kung bakit po tayo nakaranas ng kaligtasan, it is because wala pong iba kundi po sa grasya po ng ating Panginoon. Yes, posible naman na nakakagawa tayo ng mabubuting gawa, but I tell you this, particularly, mas na-enhance po yung good works po natin if we truly understand na we are not saved by our works, but we are only saved sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan po natin? At tayo po nilikha to do good works. Disenyo lang ni Lord sa atin yung good work for us to na makita sa atin na tayo po ay may tunay na pananampalataya. Tingnan mo yung katabi mo. Meron ba tayong tunay na pananampalataya? Okay? Kaya naman, in verse 9, okay, pinag-usapan dito, hindi lang tinuturuan ni Paul ang mga taga-Korinto kung paano magbigay. Okay? But rather, tinuturuan niya sila kung paano dapat magbigay ang isang mananampalataya. Naiintindihan natin? It's not about the value, kung paano na ito, gaano kalaki yung ating ibinibigay sa ating Panginoon or whatsoever. Pero, kung paano ba dapat nagbibigay ang isang tunay na mananampalataya. We quoted verse 7, each one must give as he decided in his heart. Hindi po napipilitan lang. Okay? Hindi po napipilitan lang. Not reluctantly or under compulsion, but God's love, a cheerful giver. Yung context, gusto ko makita natin, from verse 1 hanggang patuloy, sinasabi ni Paul na kayo mga taga-Korinto, I would like to remind you na itong commitment ninyo sa mga sa mga Jerusalem is dapat mas mag-manifest sa inyo sapagkat nakakahiya sa mga taga-Macedonia na bagamat sila ay naghihikaos, sila pa yung unang nagbigay para suportahan ang mga iglesia sa Jerusalem. But still, sabi ni Paul, kaya naman, yung mga commitment ninyo, wag naman sana hanggang salita lang. But rather, ipakita ninyo na talagang binago kayo ng ating Panginoon. And hopefully, pagdating dyan ng ating kapatid is nakahanda na yung tulong na ibibigay ninyo. At hindi lang yan basta napilit lang sa inyo, but rather galing mismo sa inyong mga puso. Yun yung gustong sabihin ng Apostol Pablo. Hindi ibig sabihin kung ano lang yung kaya mong ibigay. For example, 20 pesos lang yung kaya mong ibigay. Eh, yun yung maluwag sa puso mo eh. Okay? Hindi po ganun yung context, but rather, yung preparation po natin, for example, you are already prepared na every month, kapag kumikita tayo, nagkakaroon tayo ng income, kahit gaano kalaki yung income natin, tinatabi na natin para sa ating Panginoon. And somehow, pagdating ng ating panambahan, ready ka, and you are more than willing to give it freely sa ating Panginoon. Not reluctantly. Yun po yung gustong sabihin ni Paul, hindi napipilitan lang. Kasi po, kung tayo po ay nagbibigay, pero half-hearted po tayo, that's the problem of the heart. Kasi hindi ka talaga nagbibigay. Kasi merong bigat sa ating mga puso. Kaya nga naman, once again, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly, okay, or under compulsion, for God's love, a cheerful giver. Sabi ko nga po dito, remember this, Christian giving is not a forced giving. Okay? Christian giving is not a forced giving, it is a heart giving. Kaya naman ang title po natin sa umagang ito, The Generous Heart. Okay? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The Generous Heart. Bear with me mga kapatid kasi medyo hinihingil ako ngayon. Okay? In verse 8 to 11 reminds us that God is the source of our provision. Naniniwala po ba tayo? Hindi po tayo ang source ng provision kung bakit tayo merong mga pangangailangan po natin. Meron po tayong pang-sustain sa ating mga pangangailangan. Yes, I know masipag yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam ko masipag ka. Alam ko grabe kang magtrabaho. Alam ko grabe yung puso mo just to earn money. And actually, lahat naman tayo halos eh. Di ba? Parang wala namang tao sa ibaba ng lupa na ayaw kumita ng salapi. Tingin sa katabi. Pagtingin mo pa nga lang kadalasan, minsan peso sa inyo nakikita mo sa kanya. Kadalasan kasi, that's normal kasi sa ibabaw po ng lupa, ang unang focus talaga for us to have provision sa ating buhay, you have to earn money. And that is normal. But in verse 8 to 11 reminds us that God is the source of provision. Yes, pwedeng masipag ka. But if hindi inalaw ng Panginoon na kumita ka ng tama, hindi yun mangyayari. Si Lord pa rin yung source ng provision. He gives us so that we can also become a blessing to others. I would like to remind everyone,
Hindi ka pinagpapala ng ating Panginoon para ikaw lang yung makatanggap ng pagpapala. Okay? Ibig sabihin, ganito lang kasimple. Pinagpapala ka ng ating Panginoon, patuloy niya binebless ang buhay mo kasi gusto niyang maging pagpapala ka sa iba. Tingin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam mo, pagpapala ka dapat eh. Okay, huwag kang papayag na hindi ka maging pagpapala. Kaya dapat yung cycle po ng buhay po natin ganito. God gives, okay? God gives, then we receive. Okay? Si Lord yung nagbigay, then we will receive. Then we give. Okay? God gives, siya yung source. We receive, then we give. Then next, others are blessed. Dapat ganito po yung cycle. Si Lord po yung provision, si Lord po yung nasa taas, tayo po yung receiver, at tayo po ay nagbibigay din dapat. Di ba, hindi lang basta umaapaw sa yung pagpapala, dapat i-share din natin at nagiging pagpapala tayo sa iba. Then lastly, ito po yung nangyayari. Okay? Next please. Ayaw sumunod sa akin. And God is glorified. So this is what happened. Okay? Ayun. Ayaw kumana sa akin. God gives, we receive, we give, others are blessed. God is glorified. So dapat ito po yung cycle. From this passage, yung binasa po natin kanina, we will see 3 characteristics of God's children na merong generous heart. Tignan natin mabuti. Baka kasi meron tayong ganito, alam nyo po, kapag meron tayong generous heart, dapat po pinapractice po natin yan. Alam nyo po, sa amin pong tagal na bilang mag-asawa, hindi pa po kami mag-asawa, mag-boyfriend, hindi pa po kami masyadong close mag-asawa. Hindi naman para mag-boast, ano? Si Mrs. po may gift of giving. And actually, as a giver, hindi ko po siya tinututulan, hindi ko po siya binagbabawalan. Kasi po, listen to this, kapag meron po tayong kapatid sa pananampalataya na may gift of giving, huwag kang maging hindrance para hindi siya maging pagpapala sa iba. Why? Kapag pinipigilan mo siyang maging i-bless ni Lord, maging pagpapala sa iba, pinipigilan mo rin siyang ibuhos ni Lord sa kanya yung pagpapala. Are you getting my point? Kaya naman, as a Christian, kung meron po tayong gift of giving, mas i-practice po natin ng todo. Mas i-workout po natin yung giving natin. Nang sa ganon, mas lalong mag-flourish, mas lalong makita sa atin kung anong klase ng puso meron tayo. I have here 3 things to ponder, okay? For us to understand, paano ba natin makikita yung generous heart at paano ba dapat magbigay ang isang mananampalataya? In verse 6 to 7, ang sabi po ng Panginoon, the point is this, and this is very familiar verse sa atin, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sow bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Take note of this. Whoever sow sparingly will also reap sparingly. That's very basic. Alam niyo po, ito po yung kadalasang pinangahawakan po natin na hinuhugot natin sa Bible. And kadalasan yung context kinukuha natin ganito. I am giving para sa Panginoon because I want to be blessed by God. Tama naman, yes, whenever we give sa ating Panginoon, binabalik naman ng ating Panginoon. But remember, ito pong context na ito ay hinalintulad po ng ating Panginoon, paano ba tayo dapat, kung paano ba yung isang farmer ay nagtatanim. Okay? I don't know kung naka-encounter tayo ng magtanim ng trigo. Alam, pamilyar kayo sa trigo? Hindi ko alam mama, nagtanim ba sila ng trigo o ng wheat, bread? Kapag magtatanim po kasi, ang instruction po ng ating Panginoon, whoever sows sparingly, hindi ka magtatanim ng pabutil-butil. Okay? Na-imagine niya, for example, meron akong butil. Tatanim ko ganyan, tumubukan ng marami. Isang sako dapat, paglaki mo. Hindi ganon. Kapag magtatanim dapat sila, dapat generous. Sinasaboy talaga nila sa palayan. Dapat picture out ninyo. Okay? Hindi pwedeng isa-isa lang. Gusto ko, dapat naka-arrange. Dito lang isa ka. Diyan ka lang Ayan, ganyan. Gagawa kasi ako dapat maayos siya. Parang, hindi po ganon. Whenever we sow, dapat talaga namang sinasaboy natin. Okay? Then, kapag tumubo yun, malamang sa malamang, hindi ka magkandara pa sa pag-ani nun. Pero remember this, ang sabi ng ating Panginoon, and whoever sow bountifully will also reap bountifully. Whoever who sows sparingly will also reap sparingly. Kung konti lang yung itinanim natin, do not expect tayo po ay aani ng marami. Are you getting my point? This one thing for sure, whenever tayo ginagamit ng Panginoon para maging pagpapala, pinagpapala rin tayo ng ating Panginoon. But take note, hindi sa lahat ng pagkakataon, kung ano yung binigay mo, yun din binabalik ni Lord. Okay? Kasi baka mamaya ma-disappoint tayo Are you getting my point?
For example, ay, Lord, last month, may gumawa kasi nito eh. Last money ko na to, Lord eh. Ikaw na po bahala sa akin. Hindi binalik ni Lord. Na-disappoint ngayon, hindi na umatin ng church. Hindi naman totoo yun si Lord eh. Kasi hindi naman niya binalik yung binigay ko eh. Magkano binigay mo? 10. O magkano na expect mo? Dapat 300 or whatsoever. Kadalasan ganun yung mindset natin. But listen to this. Gusto ko maintindihan ninyo na kadalasan, binabalik ng ating Panginoon in accordance sa ating ina-expect. But may mga pagkakataon, binabalik ng ating Panginoon sa pagkakataong hindi mo inaasahan, pero mas lalo mong kailangan. Are you getting my point? Okay? Parang ganito yan. Tulad natin yung isang, are you familiar with Chinese bamboo tree? Familiar kayo? Chinese bamboo tree, ito po yung napakagandang kawayan. Pag kawayan naman, parang simpleng kawayan lang. Pero ang pinaka-exciting po dito sa kawayan, parang si Mayor lang. Ito na exciting part. Walang pasok po bukas. Nabasa niyo yun. Ito ka to story, break tayo ron. Yung bamboo tree, yung Chinese bamboo tree, napakataas nito pag tumubo. Sobrang taas talaga. Napapanood niyo yung mga palabas nila, Jet Li. Yung mga tumutungtong sila sa gumaganyan mo sa kawayan, yung bamboo tree. Ang hahaba nun. Ang gaganda nun, ang tatayog talaga. But gusto ko maintindihan niyo, yung bamboo tree, bago siya tumubo ng matayog talaga, it takes 5 years para makita mo talagang umaalagwa. So ibig sabihin, sa loob ng 5 taon or 4 na taon mahigit, hindi siya talaga lumalaki. And somehow, para tayong mga Kristiyano, kapag hindi natin nakikita yung paglaki, nadidisappoint tayo. But eventually, if you are willing to wait at makikita mo, ay oo nga grabe pala gumalaw si Lord sa atin. May mga pagkakataon kasi, same thing as giving. Hindi mo naman agad makikita yung bunga. May mga pagkakataon, pinag-aanay ka ng ating Panginoon, and time will come, kapag handa ka na, you will reap what you sow. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So number 1, okay? I want you to understand this. The generous heart gives with no limits. Okay? Number 1, ang isang Kristiyano may generous heart, hindi po limitado magbigay. Okay? Hindi limitado. Hindi question sa kanya kung 10%. And actually, sa ating church, hindi po natin issue yung 10% or whatsoever eh. Okay? But rather, when we talk about giving, not to boast, ang ating po mga leaders, grabe po magbigay. Okay? Totoo po yung sinasabi ni Mark Lee. Yung sa mission po natin, talaga namang kulang pa nga pa po yung pagkain po sa mga sa students po natin. Alam po ng mga students po natin yan. And somehow to the point na tayo pa po yung naglalabas personal. Hindi po ako madalas, pero kadalasan yung mga leaders po natin to extend lang yung ating pagbibigay. And somehow, masaya pong gawin yun. Are you getting my point? Kasi po, ang puso po ng isang mananampalataya, he gives with no limits. He who sows sparingly will also reap sparingly. Paul used the picture of farmers. Okay, ginamit niya yung salita na yon. A farmer cannot expect a great harvest if he refuses to sow. Okay? As a Christian, don't expect harvest kung nakakaligtaan naman natin at ayaw nating magtanim. Okay? Remember, napaka-importante na magtatanim sa ating Panginoon. Okay? A farmer cannot expect a great harvest if he refuses to sow. In the same way, a generous heart doesn't always ask, how little can I give? Ano ba yung, gaano ba kalit dapat yung ibibigay ko? But rather, tinatanong niya parate, Lord, how can I be a blessing? Di ba't mas magandang tanong yon? Hindi mo na pinoproblema, ay, meron kaming giving. This next month, meron tayong family day. Okay? At isa po sa target po natin, ibukbukasan po natin ng pinto para po sa bawat members po natin na maging kabahagi po tayo. Okay? Kasi po nung nakaraan, if I'm not mistaken, sinagot po ng isang leader po natin yung place. Okay? Despedida ni Ninang Beng. Tama ba? May shirt si Ninang Beng, pero malaki kay Ninang Beng. Tapos nag-share po yung mga leaders. Doon okay naman yon. At ito po yung magandang practice. Lahat po tayo nag-share ng pagkain. Di ba maganda yon? May nagdala ng lechon. Hindi ko makalimutan yung adobo ni Sister Malu. Talaga namang, no? Ngayon, medyo limitado na tayo. Marami nang bawal sa atin. Baka hindi makalakad eh. Okay? Ano pa ba? Basta ang dami natin pagkain nun. And makikita natin na hindi lang tayo nag-iisip na basta, ay, eto lang dapat ibigay ko kasi yung iba di naman nag-share eh. Are you getting my point? But rather, you will give kasi masaya kang ikaw yung ginagamit ni Lord para maging pagpapala kagaya ng iba. Are you getting my point? Kaya nga, if we're going back to 2 Corinthians chapter 8, beginning from verse 1 to 4, ang sabi nga po ron, remind po natin, we want you to know, brothers, about the grace of God has been given among the churches
of Macedonia. Ito mga taong ito nakaranas ng grasya ng ating Panginoon. At ang resulta ito, for in a severe test of affliction, listen to this, they experienced the grace of God, pero sa kabila nun, sila po ay nasa matinding kahirapan. And actually, if we're going to study deeply yung background po nila, hindi lang po kahirapan yung kanila pong na-encounter, but rather matinding pag-uusig as a Christian. Alam niyo po, malaya po tayo, nandito po tayo sa Pilipinas. We can do everything, anything we want, okay? Sa kanila po, sa panahon po nila, hindi eh. Pag nalamang Kristiyano ka, yari ka talaga, pag-iinitan ka talaga. Okay, naiintindihan natin? For their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in the wealth of generosity of their part. Imagine mo naghihirap na sila, naging generous pa. Are you getting my point? Naghihirap na sila pa yung mas naging generous. And take note, hindi po sila sinabihan ni Pablo na magbigay. Why? Alam na ni Pablo yung kanilang kalagayan eh. But still, sa verse 3, for they gave according to their means. Nagbigay sila eh. And look at this, as I can testify, and beyond their means. Hindi lang sa kung ano yung kaya nila, hinigitan pa nila kung ano yung may bibigay nila that time. Depende sa kanilang sitwasyon, hinigitan pa nila. Imagine that. Ganun po yung totoong mananampalataya of their own accord, begging us earnestly. Sila pa yung nakiusap. Paul, Apostle Paul, hindi naman kami papayag yan. Hayaan mo naman kami maging suporta naman sa Akaya. We want to support Akaya also. We want to support Jerusalem. We don't want to be a burden. Gusto namin maging pagpapala sa iba. Huwag mo tignan yung aming kalagayan. Parang ganon. Kaya naman si Paul, hindi niya na pinigilan itong mga taga-Akaya. At ginamit niya itong mga taga-Akaya para maging encouragement dito sa mga kapatid sa Jerusalem. Ang sabi nga po doon sa verse, sa Kawikaan, sa verse 6 to 8, okay? Accordingly, we urge Titus that he has started, verse 6, accordingly, we urge Titus that he had started, so he should complete among you this act of grace, but as you excel in everything in faith. Dapat nag-excel. That you excel in this act of grace also. So dapat nag-excel tayo, hindi lang sa pananampalataya, but also in giving. Dapat po sabay po ito. Hindi po dapat lumalalim tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon, pero sa kabila nun, nagiging madamot naman tayo sa Diyos. Malabo po yung mangyari. Sabi mo sa katabi mo, malabo mangyari yon. Kapag nangyayaring nagiging madamot ka habang mas lalo kang nai-inform, napupuno ka ng knowledge mula sa ating Panginoon, alam niyo po, sabi nga ni Lord, sabi nga ni Paul, knowledge pops up eh. Yung knowledge na natutunan mo, nagiging yabang lang sa'yo. Nagiging yabang lang sa atin. Kaya naman napakadelikado nito. Sabi nga ng mga Kawikaan, verse 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong, yumayaman. Pero, ngunit ang naghihirap, ang tikom na mga kamay. Tanungin ko bawat isa, paano po tayo mag-handle ng ating finances? Ganto ba o ganto? When we talk about God, alam niyo po, dapat bukas palad po tayo parati eh. Okay? Hindi po tayo tikom, wala na ako eh. Bukas wala na kaming wala na kaming wala na po akong kakainin eh. Wala na kaming pang-ulam eh, whatsoever eh. Kapatid, si Lord yung nagpo-provide sa atin. Remember, okay? Kung gaano man tayo karami magtanim, ganoon din karami yung preparation ng Lord sa atin para tayo ay umani. It remembers what God has already provided. Okay? Si Lord po yung po natin, provider po natin. Sabi nga po ng awit, kahit kailan, di ka nagkulang. Nagkulang ba si Lord? Nagkulang ba si Lord? Hindi po nagkukulang si Lord. Never po nagkulang ang ating Panginoon. Remember this, we don't give because we have everything. We don't give because we have everything. We give because we know who gave us everything. Amen po ba? Kaya tayo nakapagbibigay kasi alam mo kung sino yung provider mo eh. Okay? Hindi naman si presidente yung provider mo eh. Yung provider mo, higit pa sa mga hari. Ang provider mo, si Lord. Yung provider ng mga Christian, dapat hindi natatakot kasi ang provider niya, si Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Hallelujah. So remember, gives with no limits. A generous heart gives with no limits. Pangalawa, ang sabi ron, and God is able to make all grace abound in you.
Listen to this. And God is able to make all grace abound in you. Dapat mas talong yumayabong sa atin yung grasya ng Panginoon. Okay? So that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Tignan nyo itong mabuti. The more na lumalalim tayo sa grasya ng ating Panginoon, the more na lumalalim tayo sa paggawa ng mabubuti. And as it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. So I want you to understand that a generous heart gives to lead people. Okay? Kaya tayo nagbibigay because we want to be an example sa marami nating kapatid sa pananampalataya. Are you with me? Do you want to be an example? Ang sarap po nun, maging example po, maging mabuting halimbawa po tayo. Sabi kasi ng Panginoon, God is able to make all grace abound in you. Kayang pagyamanin ni Lord yung grasyang na-receive mo para sa Kanya. Take note, hindi ikaw yung magpapayaman ng grasya niya. Si Lord mismo yung magpapayabong ng grasya niya sa'yo. Yung habag ni Lord, mas lalo niyang pag-uumapawin sa'yo. Nang sa ganon, you would realize na hindi mo naman normal na ginagawa. But still, mas lalo kang nai-intact to do good work. As a Christian, tingnan nyo ito mabuti. Normal ba sa atin na gumagawa ng mabuti? Normal ba? Hindi po normal yan. Alam nyo po, bilang isang tao, it is normal sa atin na maging makasarili. Ang una mong isisiin, for example, nakasakay kayo sa isang bangka, nagkaroon ng butas yung bangka, dalawa lang kayo. Diba? Minsan, sino niligtas mo? Kaya ganyan yung Pag magjowa kayo, sino niligtas mo? Yung nanay mo, yung yung jowa mo. Ilulubog yung barko ilulubog di ba? Kadalasan, bilis natin mag-decide Okay? And most likely, yes, minsan nakakapili tayo, but in reality, mas uunahin mong iligtas ay ang iyong sarili. That's normal. That's normal. Normal po yun. Especially kung tayo po ay nasa ganun ng kalagayan. Maybe right nang masabi natin, ay hindi, Lord, mas uunahin ko yung mahal ko sa buhay. Tignan natin pag nandun ka sa kalagayan na yun. Pero kung Kristiyano tayo, gusto ko maintindihan ninyo, mas nag-a-abound sa atin yung grace ng ating Panginoon, hindi na tayo nagiging makasarili. Why? Yung satisfaction po natin wala na sa tao Yung satisfaction po natin wala na sa pera. Our satisfaction ay nakatuon na kay Lord. Kaya naman, ang focus ng mga maraming nananampalataya, I will give to set an example. Kaya ako magbibigay, hindi dahil gusto kong pagpalain pa ni Lord, pinagpala na ako Are you getting my point? Christian gives because they all already blessed. Pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Hindi ka nagbibigay kasi gusto mong pagpalain ka ni Lord. Mali pong mindset po yun. As a Christian, you give kasi alam mo, pinagpala ka na ni Lord Gusto ko makita rito yung mga pinagpala ni Lord. Amen. Lahat po tayo pinagpala na ng ating Panginoon. That's why, hindi po tayo magbibigay ng basta-basta lang. We give to lead people. God is able to make all grace abound in you. God provides not simply so we can keep everything for ourselves, but that we can have an abundance for every good deed. Yun pala yun. Gusto kasi ni Lord, mas mag-abound ka sa paggawa na mabuti Tama? Hindi yung gano'n yung mindset. Parating itong naririnig, Lord, pagyamanin mo lang ako, tumama lang ako sa loto, tutulong talaga ako sa maraming mahihirap Sabi niyo na ba yan? Pag yumaman lang ako, talagang tutulungan ko yung church namin Kapatid, kahit di ka pa yumayaman, pwede ka maging tulong. Huwag mo nang antayin yun, hindi mangyayari. Okay? At kung mangyari man yun, baka nga, yun ang katotohanan, hindi mo magawa yun. Kasi malamang pag nangyari hawak mo na yung pera, baka hindi ka pa makatulog dun Hindi mo alam kung saan mo lalagay yun Diba? Hindi mo alam, baka mamaya pagkagising mo, biglang may nag-aabang na para sa'yo, mapaparaning ka na But let me listen to this. Hindi tayo nagbibigay kasi gusto mong maging mas maraming pagpapala mo. You give kasi gusto mong mas marami kang matulungan. Gusto mong mag-set na example. Our generosity can become an example. Remember this. Our generosity can become our example. Pag binalik po natin, interest po natin pagbabasa, verse 2, For I know that your readiness, of which I boast about you to the people of Macedonia, saying that Achaia, Jerusalem, has been already since last year, and your zeal has stirred up most of them. Naboost ninyo yung kanilang moral
Kaya sila willing magbigay kasi alam nila, handa na kayong mga Korinto. Ito yung mindset ni Paul, di ba? Hindi niya lang basta inuuto itong mga taga-Korinto, but rather, pinapaalalahanan niya na naging pagpapala kayo sa Macedonian church. Okay? Naging pagpapala kayo, naging example kayo sa kanila. Your zeal has stirred up most of them. Kaya kahit walang-wala sila, kahit naghihirap sila, nagbibigay pa rin sila. At ganyan po yung puso ng isang mananampalataya. Kahit walang-wala, basta para sa Lord, ibibigay niya. Kaya naman, kapag tayo po ay may reason para hindi magbigay, kasi nga, kadalasan ganito sabi ko nga sa inyo, nung ako po'y bata pa, siguro, way back, huwag tayo magbilang, siguro when I was 16 years old, hindi pa ako capable to give talaga, freely. Minsan, pag doon ako makapagbigay, lumalabas ako ng church Alam niyo pakiramdam? Kapag giving na lumalabas ako Kasi nahihiya ako, tsaka minsan hindi ko na nilalagyan ng ng sobre yung binibigay ko para hindi alam kung sa akin nanggaling. Kasi nahihiya ako And then I realize, hindi pala ito patungkol sa ibibigay mo. Hindi pala ito patungkol sa amount. Kaya hindi ka dapat mahiya. Are you with me? Ito pala ay pagpapakita kung ginagawa mo ng tapat yung iyong pagbibigay para sa Diyos. Your giving can inspire someone else to give. Pwede mo ma-inspire sila Especially yung mga tikaw mampalad, you can be an inspiration to them. Your service can inspire someone else to serve. And also, your compassion can encourage someone else to care. Same thing happen. Kapag tayo po ay mapagmahal, we will encourage everyone na nakakakita, kahit hindi mo sila turuan. Ay, grabe si sister, grabe magmahal. Dapat ganoon din pala ako. Ay, grabe si kapatid, grabe magbigay, dapat ganoon din pala ako. Ay, grabe si kapatid, grabe maglingkod, dapat pala ganoon din ako maglingkod sa Panginoon. Are you getting my point? Nakaka-inspire po tayo. In Romans chapter 15:26, for Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints of Jerusalem. Niremind niya, itong mga taga-Roma, itong Macedonia at Achaia, which is Corinthians, ay handang-handa na. At sa totoo lang, hindi nila hinayaan na hindi sila makapagbigay. Show believers giving to help those who needs. Okay? Ipakita natin na as Christian, hindi ka limitado sa pagbibigay, but rather, you give para maging halimbawa sa iba. Na kahit sa maliit na halaga, pwede kang maging inspirasyon para sa buhay ng iba. Pwede ka palang makatulong. Generosity is leadership by example. Okay? Hindi ka lang leader kasi nga ikaw yung nandito sa stage. Hello? Hindi ka leader kasi ikaw yung ikaw yung inassign ni pastor Hindi ganoon. Kahit po sa trabaho, leadership is hindi nakikita sa ganung aspeto ng buhay. But leadership ay nakikita through example. Are you getting my point? Dapat ipinapakita. What you give may inspire someone else to give. Remember this. A generous heart doesn't only bless people. It leads people. Amen po ba? A generous heart doesn't only bless people, it leads people. Then the last one, in verse 10 to 11, ang sabi nito, he who supplies seeds to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Tingnan niyo itong mabuti He who supply, sino ba yung nag-supply? Si Lord, okay? Seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and to increase your harvest of your righteousness. Kaya ka pala mas lalong pinagpapala ni Lord, okay? Kasi nakikita ni Lord na nagiging pagpapala ka, hindi lang sa iyong pamilya, kundi sa marami pang mananampalataya. Are you with me? Are you getting my point? Okay? Kapag tayo po ay hindi na nagiging pagpapala, sa tingin po ninyo, magpo-provide po si Lord ng bagay na atin pong pwedeng itanim, hindi po magpo-provide si Lord. Kapag hindi niya na makita yung purpose ng blessing sa'yo, this is one thing I believe, He will stop blessing you abundantly. He will sure bless you ng iyong pangangailangan, pero yung abundance, malabo. Okay? Pero tingnan nyo itong mabuti. Kung nakikita mo yung purpose, kapag nakikita ni Lord yung purpose na sa'yo, at nagmamanifest yung purpose ni Lord sa'yo, sa tingin mo pagdadamutan ka ni Lord,
He will never do that. And look at this, okay? Sowing increase the harvest of your righteousness, you will be enriched in every way to be generous in every way. Hindi ka lang basta nagiging mapagbigay, but rather mas nagiging generous ka sa lahat ng aspeto, hindi lang pera. Hello, hindi lang pera pala. Hindi lang pala usapang pera to. In every way. And look at this, which through us will produce thanksgiving to God. Hindi lang sila naging pagpapala. Hindi lang sila nag-set ng example, okay? Tingnan niyo ito mabuti. Nag-iwan pa sila ng legasiya. Gives to leave a legacy. Whenever we give, we leave a legacy. Hindi ka lang basta-basta nagbigay at nawala na lang siya ng purpose. What I'm trying to say is this. Hindi ka kadalasang mapapansin ng pastor mo, especially ng kapatid mo, ng katabi mo ngayon, hindi ka parating mapapansin yan. Okay? At may mga pagkakataon, feeling mo, hindi napapansin yung ginagawa mo. But listen to this. Si Lord, hindi nakakalimutan yung ginagawa mo. Hello? Pangit man yan, o hindi, o maganda, lantad yan sa ating Panginoon. At syempre, kung maganda yan, hindi ka man tinatap ni pastor mo, good job, God bless you. Okay, magaling ka. Okay? Hindi lang yung isang tao yung dapat pumansin sa'yo eh. Mapapansin niya ng congregation kung paano ka nagiging pagpapala sa iba. He who supplies seeds for the sower and bless for food, the source is God. Si Lord lang po yung nagpo-provide sa atin. In verse 11, you will be enriched in every way, to be generous in every way. God blesses us so that we can be a blessing to others. Okay? You are blessed to be a blessing. I want you to know that. You are blessed to be a blessing. Pinagpala ka para maging pagpapala sa iba. Amen? Pinagpala tayong lahat para maging pagpapala sa iba. And the result, producing thanksgiving to God. Yung pagpapala na yon, hindi lang ikaw yung magpapasalamat. Are you getting my point? Sabi ni Paul kasi, and produce thanksgiving to God. Yung mga nagamit, yung mga nakaramdam ng pagpapala mula sa'yo, sila man din, magpapasalamat sila sa Lord sa pagpapala kasi ginamit ka ni Lord. Intindihan ninyo? So ano magiging resulta nito? Pag naging pagpapala ka sa ibang tao, sa mga kapatid sa pananampalataya, sa isang ministeryo, mas ipapanalangin ka ng mga kapatid. Hello? Di ba ang sarap nung may nagpipray para sa'yo? Hindi ka lang pinagpipray kasi kailangan mo ng kagalingan. Hindi ka lang pinagpipray kasi kailangan mo ng trabaho. Kadalasan yun po yung ano natin eh. Prayer request natin eh. Pero di ba masarap sa pakiramdam na alam mo, pinagpipray ka ng kapatid mo kasi gusto niyang pagpalain ka palalo. That's the result of thanksgiving. Okay? That's the goal of generosity. Okay? Others are blessed and God is glorified. Blessed ka, nagiging blessing ka sa iba, and somehow, nagiging karangalan tayo sa Diyos. Think about this widow. Tingnan nyo ito mabuti. Tanong tayo ng konti. Basahin mo natin yung Proverbs, chapter 13:22. A good man leaves an inheritance to his children, but the sinner's wealth is laid up for the righteous. Gustong sabihin ng Proverbs ganito. Okay? Yung pagiging generous natin, yung magulang nga, di ba, nagbibigay ng inheritance sa kanyang children, yung pagiging generous natin, hindi lang yung mga susunod na generation, ibig sabihin, yung nasa lineage mo, yung mapagpapala. Magiging blessing din ito, magiging pagpapala rin ito sa next generation. Are you with me? Maybe makakalimutan namin yung pangalan mo. Possible yon. Pero marami po nananampalataya, magpapasalamat sa Diyos kasi alam nila na may ginamit na kagaya mo para sila ay maging pagpapala sa iba. Ang sarap nun. Balik tayo ron. Pansinin po natin ito. Malamang pamilyar sa atin ito. In Mark chapter 12, verse 43 to 44, yung babaeng balo na nagbigay, sabi ng Panginoon, sino mas pinagpala sa kanila? And sabi nito, and he called his disciples to him and said to them, truly I say to you, this poor widow has put it more than all those who are contributing to the offering box. Mas pinagpala. Sabi kasi nung iba, mas pinagpala yung mayaman. Lord, kasi nagbigay ng malaki yun eh. Pero sabi ni Lord, hindi. Mas pinagpala yung balo. Nagbigay ng 2 copper coin. Alam nyo yung 2 copper coin, sa translation nila, okay, I will not use the exact word, pero katumbas nito, yung meal mo sa loob ng isang araw. Okay? Kaya sabi ng ating Panginoon dito, for they all contributed of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything he had. Yun na lang yung
kaya niyang isustain sa kanyang sarili para makasurvive sa loob ng isang araw. Pero binigay niya pa rin. Ibig sabihin, hindi lang siya nagbigay ng two copper coin. He surrendered his life to the Lord. Kaya sabi ni Lord, mas pinagpala yung balo. Kasi hindi nga siya nagbigay ng malaki, pero nagbigay naman siya ng kanyang buhay. Yeah? Same thing with us. God is not interested sa kung ano yung meron ka sa bulsa mo. Okay? Hindi siya interested sa laki ng iyong ibibigay. God is interested sa buhay mo. Hello, are you with me? Her gift was small, but the sacrifice become as testimony. Okay? Allow our sacrifice maging testimony sa iba. Huwag kang papayag na hindi tayo makapag-iwan ng legacy. Thousands of years later, we still remember itong kwento ng babaeng palo. Why? Because legacy is not always about the size of the gift, but the heart behind it. Yung buhay na nasa likod ng istorya ng pagbibigay na yon. Hindi issue ni Lord yung laki ng binigay eh. Hindi siya nagmamatter eh. Pero kundi yung buhay, yung puso na meron yung baing balo. He is willing to surrender. Yung ikaka-survive niya sa loob ng isang araw. Okay? Pwede niya namang ibigay na lang, iano niya na yun eh. Pwede naman siya malimos na lang eh. Imagine yun. Unahin mo muna yung sarili mo. Tama? Parang normal sa atin, no? Unahin ko muna yung sarili ko. Pangkain ko na lang to eh. Bibigay ko pa sa inyo. Pero itong babae, binigay niya pa rin yung 2 copper coin. Yung solusyon para makaraos sa maghapon, isinurrender niya sa Panginoon. At ang sabi ni Lord, siya yung pinagpala. Okay? Gusto kong dito magtapos. What you give today may become a testimony. Someone remembers tomorrow. What you give today may become a testimony. Someone remembers tomorrow. Lahat po ng ating ibinibigay sa ating Panginoon, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Remember this. Wala pong hindi nabibigyan ng pansin ng Panginoon, especially kung tayo po ay nagbibigay ng taus-puso sa Diyos. Remember, the generous heart will give with no limits. The generous heart will gives to lead people, to be an example. Generous heart will gives to leave a legacy. A legacy na hindi makakalimutan kahit kailan. A legacy na talaga namang sa araw-araw ng buhay, nagbubunga pa ng mas lalo pang pagpapasalamat sa Lord. Hindi lang ikaw, kasi pinagpala ka ng Lord but rather, yung mga pinagpala dahil sa buhay mo, dahil sa tulong ng ating Panginoon. At alam niyo po, tayo po yung mga mananampalataya. Okay? Tayo po yung kinakausap ng ating Panginoon. As a Christian, we should have a generous heart. Amen po ba mga kapatid? Pwede ba natin palakpakan si Lord at tayo po tayong lahat? Sorry for my voice. Tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Father in heaven, once again, we are grateful, Lord Jesus, because you allow us, Panginoon, to be more victorious, Lord Jesus, sa panahon na ito. Sapagkat, Lord, pwede naman kaming magstay na lang sa bahay. Pwede na lang po kami nung magantay, Lord. Magantay na lang po kami kung ano po yung mangyayari. But you allow us, Panginoon, na makadalo sa gawain po ng Panginoon sa oras pong ito. And we know, Lord Jesus, na hindi po ito nawala ng kabuluhan. Alam mo, Lord Jesus, yung sacrifice ng bawat isa, especially yung mga tumungo po sa inyong panambahan. Bumaha, bumagyo, umulan ng malakas, Lord. Sumabak sila, Panginoon, sa challenge. At hindi po sila nagpatinag. And we know, Lord Jesus, na i-bless mo ang buhay ng bawat isa. And right now, we want to thank you and glorify your name for the message that we've heard this morning. Na kami po pala sa Christian should have this kind of heart, a generous heart, Lord Jesus. Nang sa ganoon, Panginoon, hindi lang, Lord, yung Holy Spirit mo yung mag-dwell po sa amin. But rather, Lord Jesus, yung generosity, Lord, mas mag-a-abound po sa amin. So we can be a channel of blessing, Lord Jesus. Because, Lord, thank you for reminding us, because Christian giving is not a forced giving. It is a heart giving, Lord Jesus. And because of you, Lord Jesus, we give with no limits. Kung dati-dati, Panginoon, inuuna po namin ang aming mga sarili, but thanks be to God, sapagkat tinuturuan mo kami ng tamang mindset about sa pagbibigay.
And you want us, Lord Jesus, to be a channel of blessing. You want us to give, to lead an example. You want us to give, to leave a legacy. And we know, Lord Jesus, na sa kabila po ng mga bagay na ito, ang aming pong dalangin ay mas lalo kang makilala ng bawat isa, Panginoon, na ikaw po yung source ng aming provision. Ikaw po yung source ng aming kalakasan, na digit sa lahat, Lord. Ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na kailangan po namin. Maraming salamat, Panginoon. Protektahan mo ang bawat isa, especially sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay mamaya. At ma-enjoy po namin ang fellowship na ito habang umuulan. And we thank you, Lord Jesus, sapagkat alam po namin na tagumpay ang araw na ito, Panginoon, dahil sa iyo. We thank you, Lord Jesus, and protect us, Panginoon, sa maselang panahon, sa panahon na ito, at ikaw lamang ang matanghal madakila, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless everyone. Amen. Tayo po ipinagpala, no? Dahil kasama po pala tayo ng Diyos sa kanyang tungkulin, no? Kasama po na makibahagi po para po maibahagi yung salita ng Panginoon through us. And sige po, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Lord, pangahawakan namin ito sa buong araw na ikaw ay sapat na. At higit pa, Panginoon, sa mga inaasahan, hinihiling namin, mga pinapangarap namin. Para sa iyo, Panginoon, ang tiwala po namin. Thank you, Lord. Awitin po natin ang sabay-sabay ng may ngiti. At galaw-galaw sa... Gayahin natin yung energy ng dance team sa pagpupuri sa Diyos. Come on, church! Tayo may kagalakan sa Diyos. Di mangangamba sa kawalan, pagmapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di papipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Sabay-sabay. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Yes, Lord. At higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di magtatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa anumang pagsubok. Yan ang anak ng Diyos. Amen. Tiyak at lubos, di pagpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umahabaw. Sapat na at higit pa. Sapat ka, Panginoon, sa lahat kong pangangailangan.
pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, Biyayang may sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. higit pa sa lahat kong inaasahan. For the very last time, habang pumapalakpak tayo, habang sumisigaw natin, Kay sapat na, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat Wala ika'y nang sapat ang mahihiling pa. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y Kapag sa Panginoon, wala nang mahihiling pa. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Mapagpala pong umaga sa ating lahat and patuloy po tayong magpalakasan through God's Word. Let's share our reflection to our fellowship, per fellowship po. God bless po. Ingat po ang lahat.